milyones ang napunta sa flood control projects ng gobyerno. Kinurakot lang. Sino ba ang mga dapat managot? Lumobo na sa mahigit 17 trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, mahiya naman kayo. Mahal kong Pilipinas, kamusta na ba? Eto ganun pa rin kalagayan, napapasama. Isang katatak na problema at lubog sa baha. Ang korupsyon sa ating bansa ay mas nadadama na. Matataas na tao ang bumubulsa ng ating pondo. Alam nilang mahirap ang madaling manloloko. Pinapabango pa ng mga bobo na deboto. Kasi ang politika ay ginagawang negosyo. Napakadaming dumaing, napakadaming umaray, napakadaming naggugutom, napakadaming namatay, napakadaming tiwali, napakadaming ng panggap, napakadaming naghihirap, napakadami ng kurang. Mahal na presyo ng mga bilihin, walang pinagbago. Sa sobrang taas na lulunod ng mga tao, isa yan sa dahilan kung bakit tayo hikahos. Kumayo doon sa trabaho, lagi pa rin kinakapos. Mag-eleksyon, kilala ka, pag umupo na limot. Di naman solusyonan ang nabuo ng kirot. Kasi ang kaban ng bayan ay palagi simot. Tapos magbabalita ang may mamahaling chikot. Nagnanakaw para lang sa sariling kapatanan. Mga taong nasa laylayan ng walang karapatan, na lumaban para sa kinabukasan ng bansa. At tayo mga Pilipino, hindi tayo alkansya. Tayo mga Pilipino, hindi tayo alkansya. Tayo mga Pilipino, hindi tayo alkansya. Kailan ba matatapos ang korupsyon sa Pinas? Sa tingin ko walang katapusan hanggat nasa taas ang kanilang pinuno na siyang namumuno, na kahit may bagong papalit sa kalya sa truno ay ganun pa rin tuloy-tuloy na yan hanggat nauuto ang kababayan. Wala silang pake basta't nanalo dahil iisa ang laman ng utak nila ang magparami ng pera. Kahit maghirap ang bansa ay mas pinili nila ang binabago ito. At ibis na dagdagan ang sahod ng guro, pulis, sundalo, ito'y kinakamang. Kaya mga ibang nakatapos ay nangingibang bayan dahil sa kulang na pasahod, kaya iiwan ang kinagisnan. Dahil walang pake ang gobyerno sa kakalang lalapitan kung sila'y may kailangan o malapit na ang halalan. At pag natapos na nakaupo na sila sa pwesto, huyo na ang lahat at binubulsa ang malaking pondo. At nagpaparamihan ng magagarang sasakyan at nakangitay nagbibilangan ng bilyones na hatian. At kung nabisto doon na sila nag-aaway sa Senado, natuturuan kung sino ang may sala at pasimuno. Yan ang issue hanggang sa sumapit ang halalan. Saka na lang ihihinto kapag kailangan ng ligawan. Ang mga bobong butante para sila'y paniwalaan. At pag nanalo balik na naman sila sa dating gawain. Pilipinas nga naman.